Amen. Good evening po sa bawat isa. Sound. Ayan, okay na po. Sige, so magbukas po tayo ng Bible sa Luke chapter 23. Grabe pong introduction po yun, ano? Okay. So again, nagpapasalamat po ako sa ating pastor for the privilege na makapagsalita po sa inyong harapan to preach God's Word. At magsimula po tayo dito po sa Luke chapter 23, verse 32 to 38. Okay? Luke chapter 23, verse 32 to 38. Yan. So, salit-salitan po tayo, no? Ako po sa verse 32, kayo po sa verse 33, at sabay-sabay po tayo sa verse 38. Okay? So, sabi po dito, and there were also two other malefactors led with him to be put to death. Verse 33. Verse 34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. Altogether, in verse 38, was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, this is the King of the Jews. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa time na ito na ginather niyo pong bawat isa para magkaroon po ng prayer meeting at papurihan ka sa bawat awitan na aming kinanta kanina at sa bawat tugtog na aming napakinggan, Panginoon, at sa offering na ibinigay po namin. Salamat po for all this opportunity and privilege na habang kami po ay nabubuhay sa lupa ay meron po kaming pagkakataon na makapaglingkod po sa inyo. And I know, God, na someday meron po kaming reward if we continue to be faithful up until nakunin niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming mapapakinggan ngayong gabi na ito. Kayo po mag-bless, mangusap po kayo sa bawat isa. Dalangin ko, Lord, na maging pagpapala po ito sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin, Lord, in Jesus' name, Amen. So, dito po sa ating binasa, makikita natin kung papaano naghirap ang Panginoong Jesucristo para sa atin. At kung alalahanin po natin, siya ay pinagtaksilan ni Judas. Ano ho? At hindi lang siya pinagtaksilan, kundi ipinagkaila siya ng 3 beses ni Pedro. At halos lahat po ng kanyang mga disipulo ay iniwan po siya na nag-iisa. Nung siya po ay hinuli at pinagluroan ng mga sundalo. Ano ho? So, iniwan po siya. Ito po yung masakit sa Panginoon. Yung kanyang dinisciple na mga tao for 3 years, ay iniwan po siya. At yung iba, ginawan pa siya ng masama. Ipinagkaila po siya. At hinuli po siya ng sundalo and 39 times nilatigo siya. Dinuraan sa muka, sinampal ng paulit-ulit, piniringan yung kanyang mata at pinapahulaan pa kung sino yung sumuntok sa kanya. At hindi lang yun, ininsulto po siya, hinubaran po siya, winalanghiya siya sa harapan ng maraming tao, pinaglaruan, kinurunahan ng tinik at ipinako sa krus. Ganyan po nagdusa ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Ngunit makita po natin na sa kabila lang ng lahat ng kanyang pagdurusa at paghihirap na ginawa sa kanya, ang sabi po niya sa verse 34, yung binasa po natin kanina, sabi diyan, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Bakit imbes na maghiganti ang Panginoon sa ginawa sa kanya na yung bang pinarusahan po siya sa lahat ng mga masasamang ginawa sa kanya, sabi dito, mas pinili pa niya na magpatawad. Bakit ho? Because He always think about others. Amen? He always think about others first. Kaya ang title po natin, Think About Others. Amen? Ang Panginoon, hindi niya po inuna ang kanyang sarili. Inuna niya po ang iba. Amen? Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Our Lord Jesus Christ always think about others first. Amen? Kaya ang motto siguro ng Panginoon, others first. Amen? Pero sa ating mananampalataya, we ought to think God first before anything else. Amen? Yan po dapat ang maging motto po natin. God first. Sa tuwing ako po ay napapadaan doon sa barangay, doon sa mga Manila, lagi ko pong nababasa po yun God first. Which is true, mga kapatid. Kinakailangan palagi nating unahin ang Panginoon sapagkat ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 12 verse 29 to 31, and Jesus answered him, the first of all, the commandment is here, O Israel. The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And verse 31, the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. So dito po mababasa natin that the greatest commandment na dapat po nating sundin ay yung ibigin natin una ang Diyos. At ang pangalawa, mga kapatid, ay ibigin natin ang kapwa-tao natin. Amen? So it is our duty and our responsibility to love God above all else. Amen? Love the Lord thy God with all thine heart. Yan po ang utos sa atin ng Panginoon. So ano man ang sitwasyon, panahon o nararamdaman po natin, dapat mong mahalin ang Diyos. Amen? Sapagkat tayo po ay unang minahal po ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 4 verse 19, 1 John chapter 4 verse 19, sabi diyan, we love Him because He first loved us. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Panginoon, una kitang minahal, Panginoon, kaya mahalin mo din ako. Hindi ho. Ang sabi po dito, tayo po'y unang minahal ng Diyos bago natin siya minahal. Amen? We love Him because He first loved us. Kaya ang theme po natin ngayong Pasko ay Born to Die. Amen? Kung mababasa mo nyo po doon sa lobby or yung doon po sa invitation card doon sa kantata, nakasulat po doon, Born to Die. Amen? It means He was born for others to die for others. Amen? Kaya sabi sa Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinanganak ang Panginoon para sa atin. Amen? Ipinanganak po siya para sa kapakanan ng lahat ng tao. Amen? Kaya sabi diyan, unto you is born this day, which is Christ the Lord. Siya po ang tagapagligtas po natin. Hindi lamang po yan, sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. Amen? Ibig sabihin, hindi lang basta ipinanganak ang Panginoon dito sa lupa. Ipinanganak po siya para sa atin. Amen? Ay sabi diyan, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinanganak ang Panginoon para pamunuan tayo at magbigay ng kapayapaan sa atin. Amen? Hindi po ipinanganak ang Panginoon para guluhin po tayo. Amen? Ang nais po ng Diyos ay magbigay kapayapaan sa ating buhay. At pamunuan tayo, mga kapatid. Ang mahirap lang kasi ayaw po nating sumunod sa Panginoon. Ang maraming tao ayaw sumunod sa Panginoon. Amen? Oo. Ang mga tao ngayon, gusto nila, sila yung nasusunod. Ayaw nila na ang Diyos ang nasusunod. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang batas.
Ngayon ho, ay sa ibang bansa, okay na ikasal ang lalaki sa lalaki, sa babae. Pero alam niyo po, sabi ng Biblia, ang pwede lang ikasal, lalaki at babae. Amen? Oo. So ngayon, pwede na yung mag-abortion. Pero sa Panginoon, hindi po yan pwede. That is still a murder. Amen? Kaya ang Panginoon ho, napunta po siya dito sa lupa para magbigay sa atin ng kapayapaan. In Matthew chapter 1 verse 21, sabi diyan, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Ibig sabihin, ipinanganak ang Panginoon para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Ibig sabihin, ayaw po ng Diyos na manatili ka sa kasalanan mo. Once na ikaw ay naligtas na, tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, kinakailangan may pagbabago na ang buhay mo. Hindi ka na dapat namumuhay sa kasalanan pa. Namumuhay ka na para sa Panginoon. Amen? Kaya this verse reveals that Jesus' birth wasn't just an event, but a purposeful act of God to bring salvation, peace, and hope to humanity, making Him a gift for us. Alam niyo ba na ang unang nagregalo po sa atin ngayong Pasko ay ang Panginoon? Amen? Iniregalo niyo po ang kanyang anak upang ang kanyang anak ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya. Dalawa lang eh. Di ba dalawa lang naman ang pwede mong gawin sa regalo? Tanggapin o tanggihan. Ang regalo po ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi po buhay na isang araw. At kahit na kanino mo tanungin, wala pong taong kayang magregalo ng buhay. Amen? Tanging ang Diyos lang at ang regalo niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen? Kaya makita po natin bilang isang mananampalataya, gayahin po natin ang Panginoon. If our God think others, we ought to think others too. Amen? Kaya kung iniisip mo ang ibang tao, it will start, sabi diyan, number 1, seek others. Amen? Seek others. Okay? Hahanapin mo ang ibang tao. Amen? Kung iniisip mo ang ibang tao, nag-aalala ka sa ibang tao, hahanapin mo sila. Diba? Ano pong sa mga magulang, diba kapag yung anak mo ginagabi na ng uwi, inaantay mo siya, inaabangan mo, nag-aalala ka. At pagka late na yan umuwi, wala na sa oras ng pinag-usapan ninyo, hahanapin mo na siya, tama? Mag-aalala ka na. Diba? You will seek others. You will seek yung anak mo. Amen? At ganun din po, kapag iniisip po natin ang ibang tao, kapag concerned po tayo sa kanila, ay hahanapin po natin sila. Amen? Kaya sabi po sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Amen? Hinahanap po tayo ng Panginoon. Naparito ang Panginoong Jesucristo para hanapin tayo. Amen? Sapagkat tayo po'y mahalaga sa Kanya. Hindi mo hahanapin ang isang bagay na walang halaga sa'yo. Pero ang Panginoon, dahil po mahalaga po siya sa atin, hinanap niya po tayo. Iniwan niya po yung kaharian doon sa langit. Bumaba po dito sa lupa, ipinanganak sa sabsaban para hanapin ka. Amen? At bakit po tayo kailangang hanapin ng Panginoon? Sapagkat tayo po ay naliligaw. Amen? Tandaan natin, tayo po dati ay naliligaw, ngunit hinanap po tayo ng Diyos. Amen? Kaya kinakanta natin, "I once was lost, but now I'm found." Amen? Tayo dati naliligaw, ngunit ngayon, nahanap na tayo ng Diyos. Kaya kung tayo po'y nahanap na ng Diyos, panahon na para hanapin din natin ang iba. Amen? Hanapin din natin yung ibang naliligaw. At paano po natin sila hahanapin, mga kapatid? The only answer to that question is, go out for soul winning. Amen? Go out for soul winning. Magkaroon ka ng schedule para mag-soul winning. Bukas po, Thursday, meron po tayong soul winning ng 6:00 p.m. to 8:30 p.m. Kung ikaw ay ligtas, pupunta ka dyan, magsusoul winning ka. Amen? Alam nyo, ini-encourage ko kayo, go out for soul winning. Huwag mong sabihin na busy ka. Magkaroon ka ng time. Amen? Tandaan po natin, minsan lang tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon. Hindi natin alam ang bukas. Baka lumipas na ang panahon, matanda ka na, namatay ka na, hindi ka pa nakapaglingkod sa Diyos. Kaya pag humarap ka sa Panginoon, anong sasabihin mo sa Panginoon?
Tatanungin ka ng Diyos, nasaan na yung mga kaluluwa? Na ipinagkatiwala ko, asan na yung mensahe ng kaligtasan na dapat ibinibahagi mo sa iba? At wala kang maisagot kasi hindi ka naglingkod. Amen? Kaya wag po nating sayangin ang panahon habang ikaw ay may panahon pa, may oras pa, malakas ka pa, go out for soul winning. Amen? Alam niyo po, kapag tinitignan ko yung soul winning, Thursday, mostly mga youth yung sumasama. Kaya nakakalungkot, minsan yung mga children, mga youth, mostly yung mga nasa-soul-win nila. Okay? Yung mga matatanda, medyo iniiwasan nila kasi, syempre, mas matanda yun eh. Di ba? Baka maliban nila, paniwalaan sila. Kaya mas maganda sana na kasama yung adult, amen? Yung mga parents. Kasi, para maabot din nila yung mga kaedad ba nila, yung ka-level nila. Amen? Mas maraming ma-win soul na mga adult at madala sa church, ma-follow up, ma-discipleship. Amen? Kaya yung mga parents dito, yung mga adult, sumama kayo sa soul winning. Amen? Kasi nirespeto pa rin kayo ng mga tao. Lalo na kung mas matanda ka, mawi-win soul mo yan eh. Amen? Maniniwala sila sa inyo. Pero alam nyo ho, ang nakakalungkot sa mga Kristiyano ngayon, wala silang pakialam sa kaluluwa ng tao. Dahil sa salitang selfishness, makasarili. They don't think about others, they only think about themselves. Yan ang problema. Sasabihin nila, basta ako ligtas na. Wala akong pakialam sa mga ibang tao, basta ako ligtas na. Kahit mapunta sila sa impyerno. Grabe, Kung ganyan po tayo mag-isip, dalawa lang po yan. Una, hindi tama ang puso mo sa Panginoon. Amen? Pangalawa, baka hindi ka patunay na ligtas. Amen? Kaya it's either itama mo ang puso mo sa Panginoon at mag-soul winning ka o sumampalataya ka sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Kaya huwag kang maging makasarili. Go out for soul winning. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 4, let every man look not on his own thing, but every man also on the things of others. Huwag ka lang tumingin sa pangangailangan mo. Amen? Tingnan mo rin yung pangangailangan ng ibang tao. At kung titignan mo yung pangangailangan ng iba, makikita mo that the greatest need na kailangan po nila is yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Amen? Tandaan po natin na parito ang Panginoong Jesucristo, hindi para pagyamanin ang tao. Naparito po siya para iligtas ang kaluluwa ng tao. At sana ganun din po tayo mga kapatid, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, magkaroon din po tayo ng concern sa ibang tao, ng care sa kanila, mga kaluluwa. Amen? Go out for soul winning. Kaya sabi dito sa Luke chapter 23 verse 32, and there were also 2 other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and on the other, the left. So ito po yung time na ipinako ang Panginoon at may kasama po siyang dalawang magnanakaw sa gilid niya. At ang verse po na ito is a fulfillment sa Isaiah 53:12. Sabi po sa Isaiah 53:12, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressors. Okay, so mabibasa po natin dyan yung salitang, he numbered with the transgressors. Ito po yung fulfillment na yon, mga kapatid. Kaya, ang pangyayari po na ito, ang kaganapan po na ito ay hindi lang po nagkataon. Hindi po to aksidente na ipinako ang Panginoon kasama ng dalawang kriminal. Sapagkat itong dalawang kriminal po na ito ay nire-representa po tayo. Tayo pong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya sabi po diyan sa Luke 23 verse 39 to 43, and one of the malefactors which were hung railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Sinabi ng ina sa kaliwa sa Panginoon, kung tunay na ikaw si Kristo, iligtas mo yung sarili mo at kasama kami. Yung nasa kaliwa, ang tinanggihan niya ang Panginoong Jesucristo. Humingi po siya ng kaligtasan, pero pampisikal lang. Maraming mga Kristiyano pong ganyan.
Madalas, puro pampisikal lang ang hinihingi natin sa Panginoon. Pero ayaw natin na mag-grow spiritually. Ano? Para tayong itong magnanakaw na ito, mga kapatid. No? Na ang iniisip niya ay puro yung physical na pangangatawan niya. Hindi niya naiisip yung spiritual life niya. Number one na dapat makita po natin ay yung spiritual life natin, yung spiritual need po natin upang tayo po'y mag-grow sa ating pananampalataya sa Panginoon. In verse 40, sabi niyan, "But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss." Ang Panginoon, wala po siyang kasalanan, kundi po siya yung umako sa ating mga kasalanan. Amen? And he said unto Jesus, sa verse 42, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Sabi niya sa Panginoon, "Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Hindi niya po sinabi na, "Isama mo ako, Panginoon, sa iyong kaharian." O dalhin mo ako, Panginoon, sa iyong kaharian. Bakit po? Sapagkat alam niya na hindi po siya karapat dapat sa langit. Amen? At wala pong sino man sa atin dito na karapat dapat sa langit sapagkat tayo po'y makasalanan. Amen? Kaya sabi niyan, "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Ngayon din isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, dito natin makikita na the moment na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, maliligtas ka. Amen? Kaya itong tao na ito, nung siya po'y tumawag sa pangalan ng Panginoon, at that very moment, at that very hour, naligtas po siya. Amen? Kaya ganun po kadali, maligtas. Merong isang tao, matagal na po siyang naglilingkod sa simbahan. Isang araw, sinabihan siya ng tao, sabi niya, magpabautismo ka na para maligtas ka. Sabi niya, pambihira naman. 20 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako ligtas. Sabi niya. May mga tao na ilang taon nang pumupunta sa simbahan, ilang taon nang deboto, pero hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung saan sila pupunta. Samantalang tayo, mga kapatid, wala pang 20 minutes. Nung tinanggap mo ang Panginoon, naligtas ka na. Amen? So itong kriminal na ito, wala pa sigurong 20 seconds, naligtas siya. Amen? Kaya mga kapatid, napakadali lang maligtas. Kailangan mo lang ibahagi ang mensahe. Mag-soul winning ka. Amen? At dalawa lang ang desisyon na pwedeng gawin ng tao. Tanggapin o tanggihan ang Diyos. Kaya yung tumanggi, napunta po siya sa impyerno. Pero yung tumanggap, napunta po siya sa langit. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yan yung pangako niya. Doon sa magnanakaw. Kayo po, gusto niyo po ba yung pangako na yan? Parang walang nag-amen. Gusto niyo po ba yung pangako na yan? Gusto niya, pero wag ngayon. Okay? Baka mamaya, ano kayo dyan. Okay? So dito, makikita natin, mga kapatid, na even in the last moment ng buhay ng Panginoon, He is still think about others. Amen? Isipin niyo, mamamatay na lang ang Panginoon, pero nagligtas pa siya ng tao. Amen? Ganyan din po dapat tayo, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 10:24, "Let no man seek his own, but every man another's wealth." Amen? Wag lang yung sarili mo yung tinitignan mo. Tumingin ka rin sa iba. Amen? Ligtas ka na, yung iba hindi pa. Ibahagi mo ang Panginoon sa kanila. Amen? Kaya I encourage you, tomorrow, sumama ka. Go out for soul winning. Or even after this service, mga kapatid, pwede ka na mag-soul winning. Amen? Kaya sabi sa John 6:38, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me." Amen? Gawin po natin ang kalooban ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo po, sinunod niya ang Ama. Ganun din dapat tayo. Amen? Hindi po ang kalooban natin ang masunod, kundi ang Panginoon. Amen? Kaya number 1, seek others. Number 2, save others. Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Itong verse na ito nagpapakita hindi lang naparito ang Panginoon para hanapin tayo, kundi
higit sa lahat ay para iligtas tayo. Amen? Kaya sabi sa Luke 23:34, then said Jesus, Father, forgave them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cut lots. Pagkatapos pahirapan, paglaruan ang Panginoon, hindi siya tumawag sa Ama para humingi ng tulong upang maghiganti. Hindi po yun ang kanyang ginawa, kundi ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dito makikita po natin na ang tao ay bulag. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Yan po ang sabi ng Panginoon. Amen? Kaya akala ng tao okay lang sila. Pero hindi nila alam, patungo na pala sila sa impyerno. Amen? Kaya sabi sa Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Merong akala ng tao, tama yung kanyang ginagawa, pero yung dulo pala ng kanyang nilalakaran ay kamatayan. Kaya maraming tao ngayon ay hindi ligtas. Akala ng tao, ang way nila ay tama. Kaya puro my way lang. Puro my way lang ang alam nila eh. Imbes na thine will be done, naging my will be done na. Kaya naalala ko po si Apostle Paul nung hindi pa siya ligtas, ang sabi niya in 1 Timothy chapter 1 verse 11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Ang sabi po diyan, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Alam niyo po ba mga kapatid na nung tayo po'y naligtas, ay pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon sa kanyang gospel. At ang tawag po ni Apostle Paul sa gospel na ito ay glorious gospel. Amen? Bakit po glorious gospel? Kasi ito po'y mabuting balita. Yan ang death, burial, and resurrection ng Panginoong Jesucristo. Ano pong gagawin po natin sa mabuting balita na yan? E di ibahagi po natin sa iba. Amen? Para saan pa ang mabuting balita kung hindi mo naman ipinapabalita? Kaya napakahalaga na tayo po bilang isang ligtas, we are going out for soul winning. Amen? Tayo po ay nagso-soul winning. Ang sabi ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo alam, hindi mo kayang mag-soul winning, ang sabi diyan, God will enable you. Amen? God will enable you. Ay wala po tayong rason eh. Sabi mo, nahihiya ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako marunong, nanginginig ako pag kausap ko yung mga tao. Pero mga kapatid, sabi diyan, God will enable you. Amen? Si Apostle Paul, feeling niya hindi siya karapat-dapat. Pero ang sabi niya dito, I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. Amen? For that He had counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? Ang sabi po nila, kapag ikaw ay bagong Kristiyano pa lang, ang tingin mo sa sarili mo, you are something. You are something. Pero kapag ikaw ay nag-grow na, makita mo sa sarili mo, you are nothing. You are nothing. Pero kapag ikaw ay matured na, you are less than nothing. Amen? You will humble yourself. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita po natin ang kahalagahan ng soul winning sa ating buhay. Ang sabi po dito in verse 13, who was before a blasphemer. Si Apostle Paul dati ay kalapastanganan sa Diyos. And a persecutor, tagapag-usig, injurious, marahas. Ngunit naawa sa kanya ang Diyos sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sabihan, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Kaya para po siyang itong magnanakaw na ito eh. Ay, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga taong nagpako sa Panginoon. Okay? And verse number 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So napakaraming tao ngayon ang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero alam niyo ho,
maaari po silang maligtas. Amen? Kasi ganun din dati si Apostle Paul. Hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa, pero siya po'y naligtas. Amen? Ganun din tayo dati, hindi po natin alam ang ating ginagawa. Akala mo dati okay lang manigarilyo. Akala mo dati okay lang uminom ng alak, okay lang magsugal. Okay lang na magbisyo. Akala mo okay lang na magsama ng hindi pa kasal. Akala mo okay lang na mag-boyfriend, girlfriend habang nag-aaral pa. Sa tingin mo, inspirasyon yun, pero sa totoo lang, distraction yun. Amen? Ngunit salamat sapagkat meron tayong mapagpatawad na Diyos at tayo po ay Kanyang iniligtas mula sa kasalanan. Amen? Kaya sabi ni Apostle Paul, sabi niya, I am the chief sinner. Siya po yung pinaka-chief. Pero ang Panginoon, iniligtas niya yung pinaka-pusakal na makasalanan. Amen? Kaya kung yung kriminal nga naligtas how much more tayo? Napakadali lang maligtas, sumampalataya ka lang sa Panginoon. Amen? At kung ikaw ay mananampalataya na ng Diyos, ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Amen? Go out for soul winning. Okay? Kaya, hindi po tayo ang tagapagligtas, kundi tagapagdala lang tayo ng mensahe ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay saved na, ay panahon na para ibahagi ang kaligtasan sa iba. Okay? Kaya mag-soul winning ka. Amen? Ayaw niya ata mag-soul winning. Amen? Mag-soul winning tayo. Amen? Okay. Sabi sa Luke chapter 23:35, and the people stood beholding, and the rulers also with them. Derided him, saying, he saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. So kinukutya po siya ng mga tao at ng mga pinuno. Sabi nila, nagliligtas siya ng iba, pero hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Kung siya talaga si Kristo na pinili ng Diyos, hayaan natin na iligtas niya yung kanyang sarili. So, tinatanong po siya, mga kapatid, iligtas mo yung sarili mo. Pero mga kapatid, alam po natin na kapag iniligtas ng Panginoon ng kanyang sarili, wala tayong kaligtasan ngayon. Amen? At hanggang ngayon, nasa kasalanan pa din tayo. Amen? Pero salamat sa Panginoon sapagkat namatay siya upang bayaran ng ating mga kasalanan. At isa pa, naparito po ang Panginoon, hindi para iligtas ang kanyang sarili, kundi para po tayo'y iligtas. Amen? Siya po ang tagapagligtas, hindi niya kailangan iligtas ang sarili niya. Amen? Kaya sabi diyan in verse 36 sa Luke chapter 23 verse 36, and the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar and saying, if thou be the king of the Jews, save thyself. Pinagtatawanan siya ng mga sundalong ito at sabi sa kanya, kung talagang ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. Pero mga kapatid, mabuti na lang, hindi makasarili ang Panginoon. Amen? Kaya bilang mananampalataya, tungkulin po natin na mag-soul winning. Amen? Lagi nating tandaan, soul winning is our duties and our responsibilities. Amen? Yan po ay ating duties and responsibilities. Kaya naman po ang sitwasyon sa mundong ito, mag-soul winning ka pa rin. Amen? I remember nung COVID-19 po, maraming churches ang nagsara. At yung Laloma Baptist Church, hindi po nagsara that time. Kasi ang ginagawa po namin, magbibigay po kami ng bigas, tsaka mga dilata, mga pagkain tuwing Sunday. At ang requirements, kinakailangan magsimba sila at mabahagian sila ng salita ng Diyos. So bakit po natin ginagawa yan kahit na delikado? Because soul winning is our responsibilities and duties. Amen? Ganyan po kahalaga ang soul winning, mga kapatid. Sapagkat alam natin, hindi lang pagkain ang kailangan ng tao. Sabi ng Biblia, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po ng gospel. Ano man ang nararamdaman mo, mag-soul winning ka ba din? Amen? Merong isang tatay, kamamatay lang ng anak niya doon sa ospital. Siyempre, nalungkot siya. Pero alam niyo ang ginawa niya, naghanap siya ng tao na malapit ng mamatay. Winitnessan niya, and after nung taong masave, ang sabi niya, ikamusta mo ako doon sa aking anak.
So whatever the circumstances, ano man po yung nararamdaman po natin, mag-soul winning po tayo. Amen? Si John Bunyan, ikinulong siya dahil sa pagpipreach, dahil sa pagsusoul winning, at sabi sa kanya ng mga authorities, papalayain ka namin, basta't ipangako mo na hindi ka na magpipreach. Pero ang sabi niya, if I was out of prison today, I would preach the gospel again tomorrow by the help of God. Amen? So itong tao na ito, kahit ikulong siya, kahit anong gawin sa kanya, hindi siya mapigilan, he still go out for soul winning. Why? Because soul winning is our duties and responsibilities to God. Amen? Yan po ay responsibility natin sa Diyos. Hindi mo yan responsibility sa tao. Ang pagsusoul winning ay inutos po ng Diyos. Amen? Kaya anuman po ang panahon, soul winning pa din. Amen? Tingnan mo ang Panginoon. Mamamatay na lang siya doon sa cross, nagligtas pa siya ng ibang tao. Amen? Hindi niya inuna ang kanyang sarili. Kahit na punong-puno na ng sugat, duguan ng kanyang katawan, pero ang iniisip niya pa din ay ang ibang tao. Amen? Kaya kung mapapansin niyo po doon sa mga huling salita na sinabi ng Panginoon doon sa cross, yung number 1 doon, Father, forgive them, for they know not what they do. Yan po ay a prayer for His crucifier. It is for others. Amen? Pangalawa, sabi niya, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Yan po ay promise niya doon sa magnanakaw. And it is also for others again. Amen? Para sa ibang tao na naman. Yung number 3 na sinabi niya, woman, behold thy son, behold thy mother. So ipinagkatiwala niya si Maria kay John. And it is for others. Amen? So dito po makikita po natin, sa tatlong statement ng Panginoon, palagi niyang inuuna ang ibang tao. Amen? Kaya think about others, mga kapatid. Kaya bilang mananampalataya ng Panginoon, tularan po natin siya. Isipin niyo ang ibang tao. They are going to hell if we will not share to them the gospel. Amen? Number 3 and last. Okay, mabilis lamang po tayo. Number 3. Ang sabi diyan, serve others. Amen? Number 1, seek others. Number 2, save others. And number 3, serve others. Ang sabi sa verse 38, Luke chapter 23, verse 38, and a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. So sa taas po ng kanyang cross, may nakasulat sa tatlong lengguwahe, ito ang hari ng mga Hudyo. Hindi po INRI yung nakasulat. Okay? Ang nakasulat po, this is the King of the Jew. Ito ay pagpapakita na si Jesus ay tunay na hari. Amen? At hindi lang siya hari ng mga Hudyo, kundi hari po siya ng buong mundo. Amen? Siya po ay hari natin. Kaya sabi sa Philippians chapter 2 verse 4 to 11, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. So dito nababanggit na naman yung salitang others. Why? Because God is concerned for others. Amen? Kaya in verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Although alam naman po natin ang Panginoong Hesukristo ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Siya po ang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Pero hindi po siya nagmataas, kundi nagpakababa po siya. Naglingkod po siya sa atin. Amen? And then sabi diyan in verse 8, and being found in a passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sabi diyan, he humbled himself. Kaya bilang isang mananampalataya, maging humble po tayo. Hindi dapat tayo hambog. Amen? Humble. Okay? In verse number 9, wherefore God also hath highly exalted him, and giving him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess
that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Balang araw po, lahat po ng tuhod ay luluhod sa Panginoon. Sa langit man yan, sa lupa o sa impyerno. Ang lahat magsasabi na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Amen? Pero kahit na hari ang Panginoon na dapat paglingkuran at pagsilbihan, nung bumaba po siya dito sa lupa, siya ang nanglingkod at nagsilbi sa mga taong nangangailangan. Amen? He served others. Amen? He served others. Imbes na hugasan yung kanyang mga paa, siya po yung naghugas ng paa ng kanyang disipulo. Amen? Sapagkat sabi po niya sa Matthew 23:11, "But he that is greatest among you shall be your servant." Amen? Siya daw na mataas, dapat siya yung pinakamababa. Mga kapatid, if you are serving God, you must serve others also. Amen? Kailangan maglingkod din tayo sa ibang tao. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay naglilingkod din sa ibang tao. Amen? Paano tayo maglilingkod sa tao? Pagkatapos po natin silang witnessan, i-follow up, disciple them. Amen? Disciple them. Ako personally, pagka may na-witnessan po ako, na-follow up ko po yan, nakita ko na interested siya sa salita ng Diyos, kaagad bibili po ako ng New Life in Christ. At babalikan ko po siya, ibibigay ko yung New Life in Christ, i-introduce ko po sa kanya, para sa susunod na pagbalik ko, meron na kaming lesson. Amen? Yung New Life in Christ po, 25 pesos lang. Pero malilesson mo siya ng 2 years. Kasi minsan, matatapos po namin yung New Life in Christ 2 years. 2 years. Pero makita niyo po ay nagbubunga. Amen? Hindi po madali mag-discipleship. Okay? 19 lesson po yun. Okay? 19 lesson. At meron pa akong requirement Sabi ko, bago ka makagraduate sa New Life in Christ, kailangan meron kang ma-witnessan na 100. Para matuto siya mag-soul winning. Amen? Siyempre, ipagpipray mo din yan, yung dinidisciple mo. Isasama mo yan, mag-soul winning. Ang tawag po dyan ay practical discipleship. Kasi tinuturuan mo siya na mag-soul winning. At hindi po madali mag-discipleship kasi may mga panahon na magbabackslide pa yan. Katulad ni Pedro, di ba? Ang iba parang si Judas pa magagalit sa'yo pag nire-rebuke mo. Pero alam mo, kapag nakita mo na naglilingkod yan sa Panginoon, lumalago yan sa gawain ng Panginoon, nagiging matapat siya, masaya ka sapagkat masasabi mo may bunga ka. Amen? Kaya hindi lang dapat tayo nagso-soul winning, dapat nagdi-discipleship ka din. Amen? Alam nyo, soul winning is seeking and saving others, but discipleship is serving others. Amen? Alam nyo mga kapatid, kailangan nating mag-soul winning and discipleship. Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng bunga. Bigyan mo ako ng taong madi-disciple. The reason why hindi po tayo nag-grow sa ating Christian life, sapagkat wala tayong dinidisciple. Alam mo, pag may dinidisciple ka, nag-grow ka Amen? Nagmamature ka sa iyong Christian life. Alam niyo po, ang Panginoon, nag-focus lang po siya sa discipleship. Meron siyang 12 disciple. Kaya makita natin yung caring ng Panginoon. He served others. Kaya mahalaga na hindi lang dapat tayo soul winner. Dapat discipler din tayo. Amen? Oo. Kaya maganda yung yung conference na nasa calendar po natin, Soul Winning and Discipleship Conference. Amen? Mag-disciple tayo, maghanap kayo ng mga tao na nakikita mo saved na, nagiging matapat sa church, pero wala man lang nagdi-disciple sa kanya. Matutulungan mo siya mag-grow. Amen? Kapag i-disciple mo sila. At personally, kapag pinag-aaralan mo yung New Life in Christ, nag-grow ka din Diba? Para mo na rin dinidisciple yung sarili mo. Amen? Kaya alam nyo mahalaga na we serve others by discipling them. Amen? Ang Panginoon, naglingkod po siya dun sa 12 disciple. Pinakain sila ng salita ng Diyos. Tinuruan sila kung paano mag-preach. Amen? Tinuruan pa nga sila kung paano magpagaling Di ba? Napakahalaga po na tayo po'y nagdi-disciple. So bago po ako magtapos, meron pong illustration po dito.
Okay? Ang sabi diyan, merong parable, a parable of life after delivery. So in mother's womb were two babies. Okay? Meron pong isang nanay na buntis, kambal po yung anak niya. Ang sabi niya, sabi po dito, one asked the other, do you believe in life after delivery? So yung dalawang bata sa loob ng tiyan nag-uusap. Yung sabi niya, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na may buhay after ng kapanganakan? Okay? Sabi niya, the other replied, why, of course, there has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later. Sabi ng isa, nonsense. There is no life after delivery. What kind of life would that be? Sabi naman ng isa, I don't know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouth. Maybe we will have other senses that we can understand now. Ang sabi naman ng isa, that is absurd. Walking is impossible and eating with our mouths. Ridiculous. The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded. Pero sabi ng isa, nag-insist siya, well, I think there is something and maybe it's different than it is here. Maybe we won't need this physical cord anymore. The first replied, nonsense. And moreover, if there is life, then why has no one has ever come back from there? Delivery is the end of life. And in after delivery, there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere. Sabi ng isa, well, I don't know, but certainly we will meet mother and she will take care of us. The first replied, mother? You actually believe in mother? That's laughable. If mother exists, then where is she now? The second said, she is all around us. We are surrounded by her. We are of her. It is in her that we live. Without her, this world would not and could not exist. Said the first, well, I don't see her, so it is only logical that she doesn't exist. Sabi nung isa, sometimes when you are in silence and you focus and you really listen, you can perceive her presence and you can hear her loving voice calling down from above. Yan po yung story ng makikita natin na sa Acts chapter 17 verse 28. Ang sabi po sa Acts chapter 17:28, for in Him we live and move and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offering. So dahil po sa Panginoon, tayo po ay nabubuhay. Kaya sana, mamuhay din tayo para sa Kanya. Amen? At kung ang Diyos, ibinigay niya po ang Kanyang buhay para sa iba, ibigay din natin ang ating buhay sa iba. Amen? Sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Hindi niya sinabi, for me to live is being rich or having a material thing. Hindi niya sinabi, for to me to live is by my emotion. Hindi ho. Sabi niya, for me to live is Christ. Bilang isang mananampalataya, mamuhay tayo kay Kristo. Ang sabi niyan, and to die is gain. Sa ating pagtatapos, sana po nangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po'y tumayong lahat at manalangin po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong mensahe. Dalangin ko, Lord God, na nangusap ka sa bawat puso na narito nakapakinig ng inyong salita. Kayo po mag-bless sa aming invitation. Habang tumutugtog po ang piano, habang nakapikit ang mata, inimbitahan kita dito sa harapan. Kung nangusap ang Panginoon sa iyo, simple lang ang mensahe natin. Think about others. Marahil
Masyado mo nang iniisip yung sarili mo, pero nakalimutan mo yung ibang tao sa paligid mo. Marahil napaka-busy mo sa mga ginagawa mo sa mundong ito. Pero nakalimutan mo yung greatest duties and responsibilities mo sa Diyos na mag-soul winning. Maaari mong itama ngayon yan dito habang ikaw ay nakaluhod, nakatayo o nakaupo man. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako na gawin yung aking duties and responsibilities sa ibang tao. Simple lang ang command sa atin ng Panginoon. Ipinagkatiwala niya ang kanyang salita. Kailangan nating ibahagi, mga kapatid, sa ibang tao. Ipag-pray mo na, Lord, tulungan niyo po ako to become a soul winner. At kung ikaw ay matagal nang nagso-soul winning, ipagpatuloy mo lang yan. Huwag kang hihinto. Ipag-pray mo na magkaroon ka ng discipleship. Kung ikaw ay bagong Kristiyano pa lang, mag-practice ka. Umpisahan mong magbigay muna ng tracts and then mag-soul winning ka. Hanggang sa mag-grow ka at ikaw naman yung mag-disciple. Kaibigan, hindi dapat nagiging stagnant yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Kinakailangan nag-grow tayo. Hindi palagi tayo yung tinuturuan, kinakailangan din natin magturo ng iba. Ang gusto po ng Panginoon ay mag-grow tayo sa kanyang salita at matutunan po natin na mag-share ng gospel. Sabi ng Panginoon, observe. No? Observe mo yung ginagawa dito sa church. Yan ang nais ng Diyos na gawin po natin. Soul winning, discipleship, and start about thinking others. Tayo po'y magsara sa panalangin. Heavenly Father, salamat po sa inyong pagpapala ngayong gabi na ito. Ingatan niyo pong bawat isa at ang mga gumawa ng desisyon. I pray, Lord God, na magampanan po nila yung responsibility and duties na ipinagkatiwala niyo po sa amin. I pray, God, na tulungan niyo po kami muli na maging soul winning. Marahil may mga tao po dito, Lord God, na huminto na, Panginoon. Dati mainit sila sa pagbabahagi ng salita ninyo, pero all of a sudden, nanlamig sila, huminto sila. And I pray that this message encourage them to go back in soul winning business, Panginoon. To go back in discipleship, O God. Sapagkat alam namin, Lord God, na masaya sa inyong gawain, Panginoon. Masaya na may natutulungang tao, Panginoon. At yan po ang gampanin namin sa ibang tao, Lord God. Tulungan niyo pong bawat isa at maging mag-grow pa kami, maging matured pa kami sa aming Christian life, O God. Ito po aming dalangin, Lord, in Jesus' name, Amen.